Anong kailangan mo sa akin? Bakit mo ako sinusundan? Bakit ganyan ang itsura mo? Oh, bakit parang nakakita ka yata ng multo? Akala ko ba'y ingungod-ngod mo ako sa lupa? At gusto mong humiram ako ng mukha sa aso? Huwag kang lalapit. Isasaksak ko tong kutsilyo sa'yo. Kung sino ka man, umalis ka sa harapan ko. Alis! Nakakatakot ka naman. Alam mo, Rona, sisihin mo yung sarili mo kung bakit humantong tayo sa ganito. Dahil sa pagiging laitera, pakialamera, at higit sa lahat, inggitera mo'y pinaiikli mo lang ang buhay mo! Bakit kilala mo ko? Sino ka ba talaga, ha? Pwede ba tantanan mo na ako? Dahil wala akong kasalanan sa'yo. Wala nga ba? Parang makakalimutin ka na yata. Tahimik ako dati at nagtunong-tunungan sa binagagawa mo sa akin. Ngunit pinalahan kita noon na huwag mong ubusin ang pasensya ko dahil may kalalagyan ka. Pero ipinagpatuloy mo pa rin ang kawalangyaan mo. Pati kaibigan ko'y dinamay mo sa kagagahan mo. Kahit lumuha ka man ng dugo, hindi ako maaawa sa'yo. Hindi ang katulad mo ang sisira sa mga pangarap na pinaghirapan ko. Wala kang karapatan na siraan ako o sino man na nagsusumikap upang makaahon sa kahirapan. Ang katulad mo'y salot sa lipunan. Ikaw ba si Mia? Wisit kang babae ka! Demonyo ka! Tama nga ang hinala ko na may lihim kang itinatago. Ako lang naman ang karma mo. Kung ano ang ginawa mo, ibabalik ko lang naman sa'yo. Dahil ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang mga taong katulad mong walang ginawa, kundi ang maging masaya na makitang nahihirapan ng iba. Ngayon, ipararanas ko sa'yo ang paghihirap na dulot ng kawalangyaan mo! Tanga! Aray! Ang leeg ko! Ilayo mo yung kutsilyo! Nasusugatan ako! Aray! Pakanta-kanta habang hinahango ni Mia ang nilutong pancake sa kawali dahil ibebenta niya yon sa labas ng paaralan. Pagluluto na ang kanyang kinahiligan mula pa pagkabata, kaya't malaking tulong sa kanilang magkapatid ang pagtitinda niya hanggang sa makapagtapos siya ng high school. Oh, kailangan mo pa ba ng itlog, apo? Marami-rami ngayon ang nakuha ko sa kulungan ng mga inahin. Tapos na po akong magluto, Lolo. Bukas ko na lang po gagamitin ang mga yan. Sige, tatabi ko na lamang ito. Gising na ba si Dan? Mag-aalas 6:30 daw. Hindi pa nga po eh. Sandali at gigisingin ko na. Biyernes pa lang ngayon. Akala siguro niya wala na siyang pasok. Rosa, ikaw nang bahala sa kapatid mo at dadalhin ko lamang kay Berto itong manok na binili niya. Sige po, Lolo. Papungas-pungas ng mga mata si Dan nang gisingin ni Mia. Nasa unang baitang na ito sa sekundarya, habang si Mia naman ay hindi na nakapagpatuloy sa kolehiyo dahil wala pang sapat na pera upang matustusan ng pag-aaral. Tanging si Lolo Tomas ang kasama nilang magkapatid, buhat ng ampunin sila nito nung siya'y 8 taong gulang pa lamang at si Dan naman ay 2 taon. Naging palaboy sila sakali nang iwan sila ng kanilang ina. Mabuti na lamang inaawa sina Lolo Tomas at Lola Mina sa kanila, kaya't inalagaan sila ng mga ito. Ngunit makalipas ang 5 taon ay namatay si Lola dahil sa malubhang karamdaman. Nakapagluto na ako ng almusal. Matapos mong maligo, kumain ka na. Dapat kapag may pasok ay maaga kang gumigising. Ilang beses ko nang ipinaalala sa'yo yan ah. Oh, ang aga-aga. Bakit parang high blood ka na naman yata?
Nasaan na ba yung dadalhin mo? Para malagay ko na sa tricycle. Ay, nandito ka na pala. Tapos na akong makapagluto ng paninda. Pero itong si Dan, tulog pa rin eh. Masyadong antukin. Hayaan mo na. Ganyan talaga kapag nagbibinata. Maaga pa naman eh. Mag-aalas 7 na oh. Hihintayin ko naman kayo eh. Uy, mukhang masarap ang luto mo ngayon ah. Kaya mabilis na nauubos dahil patok talaga sa mga batang iba't ibang disenyo ng pancake na paninda mo. May hugis puso at bulaklak pa. Dapat na maging creative. Lalo na't marami na ngayong kakumpetensyang tindera. Kailangan ko ring makapag-ipon eh, para sa pag-aaral nitong si Dan. At kung siswertihin eh, makapagkolehiyo na rin ako. Sa sipag mo, hindi malayong mangyari yan. Magdilang anghel ka sana. Nasaan na pala si Lolo Tomas? Pumunta kay Mang Berto, naghatid ng manok. Mabuti nga, nalilibre ang mga itlog na sinasahog ko sa aking mga paninda dahil sa mga alagang manok ni Lolo. Ay, may leche flan akong niluto dyan. Gusto mo bang tikman? Sige ba? Sigurado akong masarap yan. Abay, syempre. Baka bukas eh, maglalako ako nito para naman pandagdag sa kikitain ko. Grabe. Ang sarap nga. Pwede ka na mag-apply sa mga restaurant. Talaga? Hindi mo ako binobola? Uy, hindi ah. Totoo ang sinasabi ko. Siya nga pala. Sinabihan ako ng kaibigan ko na mag-apply bilang janitor sa pinagtatrabahuhan niyang restaurant. Baka may bakante pa ron. Sasabihan agad kita. Ay, sana naman makapagtrabaho na ako. Para naman hindi ko na po problemahin ang mga project ni Dan. Matapos na makapagbihis ni Dana, ay umalis na sila sakay ng tricycle. Marami ng mga batang pumapasok sa paaralan, kaya't pagdating nila roon ay inano kagad ni Mia ng dala nitong paninda na siya namang pinilahan ng mga estudyante. Ang bilis maubos ng paninda mo ah. Talagang gusto ng mga bata. May konti pang natira. Bibili pa kasi ako ng bigas mamaya. Nakakahiya na kay Lolo eh. Dahil mauubos na ang mga alaga niyang manok para lang may pambili kami ng bigas. Eh mabuti nga't natagpuan niya kayo no? Kung hindi eh, wala siyang kasama ngayon. Ang swerte namin ni Dan dahil inalagaan nila kami. Kaya't hinding-hindi namin pababayaan si Lolo hanggat nabubuhay siya. Oh, ayun, may mga bata. Para maubos na yung paninda mo at makauwi na tayo. Akala ko ba magpapasada ka ngayon? Ah, hindi na. Eh bukas naman eh, mag-a-apply ako ng trabaho. Magpapahinga na muna ako. Magluluto na lang ako mamaya ng pansit. Marami-rami naman akong kinita ngayon eh. Para naman may pagsalusaluhan tayo ni na Lolo mamayang pananghalian. Abay, baka tumaba na ako niyan. Napaparami kasi ang kain ko kapag ikaw nagluto eh. Ang sabihin mo, masiba ka lang talaga. Matapos na maubos ang mga pancake, ay dumiretso sila sa palengke upang bumili ng mga sangkap na lulutuin. Nabangga ng babae si Mia, ngunit ito pa ang galit sa dalaga. Plansado ang uniforme nito at nakaayos. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Madudumihan pa tong damit ko sa ginagawa mo eh. Ha? Pasensya na ha. Hindi ko sinasadya. Excuse me lang, miss ha? Ikaw nga tong bumangga sa kaibigan ko eh. Hayaan mo na, Jessie. Tara na. Anong ako ha? Siya tong tatanga-tanga sa daan eh. At bakit ko naman siya babanggain? Sa ayos kong to, hindi ko gugustuhin na dumikit sa mukhang basahan. Mukhang basahan pa lang ang ayos ng kasama ko. Pero umaangat na ang ganda. Ano pa kaya ako nakaayos? Eh di nalamangan ka na. Magsuplada ayon sa itsura. Hindi bagay sa'yo. Anong sinabi mo ha? Ay, ayoko nang ulitin. Baka madagdagan pa yung laki ng butas ng ilong mo. Miss, pasensya na ulit. Tayo na nga, Jessie. Hinila na lamang ng dalaga ang kaibigan dahil umiral na naman ang kalokohan nito. Hindi nakatakas ang babae sa pangangantsaw ni Jessie. Ikaw talaga. Pinainit mo pa ang ulo nun. Nakakainis eh. Hindi naman kagandahan pero ang taray. Buti na nga lang maayos ang uniforme niya. Kaya malinis siyang tingnan. Kung hindi, baka mapagkamalan pa siyang tindera dito sa palengke. Hinaan mo nga yung boses mo. Baka marinig ka pa eh. Mabuti nga kung marinig niya. Eh, totoo naman ang sinasabi ko. Pangit na nga. Pangit pang ugali.
Napapailing na lamang si Mia sa pangangantsaw ng kaibigan sa babae. Bagamat sa lubungang kilay ni Rona habang tinatanong silang palayo. Napalingon pa ang dalaga sa kinaroroonan ng babae. Ngunit napansin niyang sumakay na ito ng jeep. Bagay din kaya sa akin ang ganong damit? Oh, bakit natutulala ka na riyan? Huwag mo nang pansinin ang babaeng yun. Di hamak na mas maganda ka naman kesa sa kanya eh. Natawa si Mia nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Ilang sandali pa'y umuwi na rin sila upang makapagluto ng pananghalian. Mula pa nang ampulin sila ni Lolo Tomas, ay si Jessie nang naging matalik niyang kaibigan. Naging kaklase rin niya ito mula elementarya hanggang high school. Ngunit dahil kapos sa pera, ay kapwa sila nahinto sa pag-aaral. Kinabukasan, masayang ibinalita ni Jessie sa kaibigan na natanggap siya bilang janitor sa restaurant. Mia, may trabaho na ako. Ay, nga pala. Nangangailangan din pala sila ng dishwasher. Pwede naman siguro ako ron. Sabihan mo naman ng boss mo na mag-a-apply ako. Magpasa ka na lang ng resume. Tsaka may talent ka naman sa pagluluto. Baka kunin ka pang helper sa tagaluto nila. Kahit anong trabaho na ibibigay sa akin, hindi ako magrereklamo. Kailan ka ba mag-uumpisa? Sa susunod na araw. Mukhang mabait naman ng boss namin eh. Ay, sandali lang ah. Paparating na pala si Lolo. Ipaghahain ko lang siya ng pananghalian. Oh, Jessie, nandito ka pala. Hindi ka ba mamamasada ngayon? Hindi na po ako namamasada. May trabaho na po ako sa susunod na araw. Kumusta ka na po, Lolo? Mukhang busy ka yata ngayong araw ah. Ay, oo. Babalik pa ako kay na Dodoy mamaya. Nagkasakit kasi ang anak niya eh. Ito ang itim na manok ang iaalay namin. Dahil naingkato ang bata. Padudugan namin ang palibot ng bahay nila mamayang hapon. Ay, talaga po, Lo? Ay kaya ikaw, bawas-bawasan ng pagiging makulit mo. Mamaya ikaw naman ang matipuhan ng engkanto at gusto kang asawahin. Kung engkanto lang naman, mas mabuti pang tumanda na lang akong binata. Paano ba natipuhan ng engkantong anak ni Mang Dodoy? Kapre nagkagusto sa kanya. Madalas kasi nagsasampay malapit sa puno ng balete. Siguro nabighan niya ang kapre sa kanya. Kaya yun, gustong kunin upang dalhin sa lugar nila. Biglang nagkasakit. Ilang araw na akong pabalik-balik sa bahay nila. Mabuti nga't naagapan ko pang gamutin. Dahil kung hindi, tuluyang nang nakuha ng kapre si Lita. Marami pa palang engkanto sa baryo. Akala ko kasi mga chismosa lang ang naglilipa na. Puro ka talaga kalukuhan. Oh, sabayan mo na nga si Lolo na kumain. Maya-maya darating din si Dan galing paaralan. Amoy pa lang ang bangon na nitong tinola. Di bale, sa unang sahod ko sa trabaho, ako naman ang manlilibre sa inyo. Sa ngayon, makikikain muna ako ha. Tamang-tama, nagugutom na ako eh. Marami pa akong itinabing itlog dyan Baka gusto mo, iho. Ay, hindi na Polo. Itong mainit-init na tinola na lang po ang uulamin ko. Dalhan mong nanay mo mamaya. Nagsabay-sabay kasi mangitlog ang mga alaga kong manok eh. Ang iba'y naibenta ko na nga sa kapitbahay natin. Baka gusto mong ihatid kita sa bahay ni na Mang Dodoy mamaya, Lo. Wala naman akong gagawin ngayon eh. Ay naku, huwag na. Mamaya sa'yo pa mabaling ang galit ng engkanto kapag pumunta ka pa roon. Abay, galit pala siya sa pogi. Loko-loko ka talagang bata ka. Dadalhin ko pa nga mga halamang gamot at mga gamit ko roon. Kahit pa paano'y bumuti na ang pakiramdam ni Lita nang ginamot ko kahapon. Oh, kumpleto na tayo. Nandito na rin si Dan. Marami pang tinola sa kasirola, kaya damihan niyo ang kain Huwag ka lang mahiya, Jessie. Marami pa tayong kakatayang manok dyan. Sa edad na 80, ay malakas pa ang katawan ni Lolo Tomas. Isa siyang albularyo at may kaalaman din sa mga itim na mahika katulad ni Lola. Ngunit ang kakayahan ni Lola ay kanilang inilihim sa mga tao dahil maalam ito sa kulam at may dugong aswang. Na siya namang ipinamana nito kay Mia. Ngunit ang kaalamang yun ay maaaring gamitin upang protektahan ang sarili laban sa mga kaaway. Jessie, pwede bang daanan mo ko rito bukas? Para naman sabay na tayong pumunta sa pagtatrabahuhan mo. May resume na pala ako rito. Oo ba? Ay, sana naman matanggap ako ron.
Kahit high school lang ang natapos ko. Kahit nga walang pinag-aralan, kayang maging dishwasher eh. Dito lang talaga sa Pilipinas ang daming requirements kung mag-apply. Kahit na tagalinis lang naman. Ganun talaga eh. Kaya tanggapin na lang natin na kung hindi tayo magsusumikap, ay hindi tayo makakakain. Tumanda na nga ako, wala pa rin asenso. Yung lubak-lubak na daan mula noon hanggang ngayon, wala pa rin pagbabago. Binulsan ng mga politiko ang pera dahil sa mga ghost project na yan. Dako, magpapahinga lang muna ako mga apo. Mamayang 3:00 babalik ako sa bahay ni na Dodoy. Sige Polo, tutulungan ko na lang po muna si Mia sa pagliligpit ng mga pinggan. Jessie, malayo bang pinagtatrabahuhan mo? 2 sakay lang naman mula rito. Ibabalik ko na yung tricycle bukas kay Chong, palagi kasi akong abonado eh. Madalas pinapaayos sa talyer dahil luma na. Kapag nakaipon ako, bibili ako ng sarili kong motorsiklo para hindi mahirap ang transportasyon. Oo nga eh. Nakatulog si Lolo Tomas matapos naman ang halian. Nakanganga pa ito habang humihilik. Kaya't ginising na lamang siya ni Mia ng 3:00 ng hapon. Napasarap yata ang tulog ko nasa na ba yung manok na itinali ko? Ayan Lo, tumabi sa inyo. Mukhang mahimbing din ang tulog. Ay, oo nga. Akin na nga yung mga gamit ko, Iha. At ako'y aalis na. Dali-daling ibinigay ni Mia ang bayong kung saan nakasilid ang mga gamit ni Lolo sa panggagamot. Umalis ito ng bahay na nakayapak sapagkat hindi ito sanay na magsuot ng sapatos o tsinelas. Kinabukasan maagang umalis ng bahay si Mia upang sumama kay Jessie sa restaurant. Sana naman, matanggap ka agad ako, Jessie. Sus, huwag kang kabahan. Hindi naman ang presidente ang a-applyan mo kundi dishwasher. Ang daming pumipila oh. Baka may nauna na sa akin. Hiring din kasi ng stockman at driver. Pumasok ng restaurant ng dalawa at nagsimula na magtrabaho si Jessie. Habang si May naghintay ng kanyang interview, napansin niya ang babae na kanyang nakabanggaan sa palengke. Sa hinuha niya ay doon ito nagtatrabaho. Ilang sandali pa ay agad siyang tinawag at kinausap ng HR. Ganun na lamang ang tuwa ni Mia nang matanggap siya sa trabaho. Ay, salamat naman. Gagawin ko ang lahat upang pagbutihin ang trabaho ko. Nauna siyang umuwi sa kaibigan dahil 5:00 pa ng hapon ang oras ng uwian ni Jessie. Hindi nawala sa isip niya na magiging katrabaho niya ang babaeng nabangga. Unang araw ni Mia sa trabaho, kaya't agad siyang tinuruan ng 2 staff ng dapat gawin. Maaari siyang tumulong sa paglilinis sa kusina kapag natapos na sila sa mahugasena dahil 3 naman silang dishwasher. Aba, what a small world. Dito ka na rin pala nagtatrabaho? Isang dishwasher nga lang. Good morning po, ma'am. Good morning ka dyan. Makita lang kita nasira na ang araw ko. Linisin mo ng maayos ang mga plato. Mamaya dumikit pa mga mikrobyo mong dali. Kahit anong bihis mo, dugiyot ka pa rin tingnan. Hindi na lamang umimik si Mia sa sinabi ni Rona sa kanya. Front desk ito sa naturang restaurant. Kaya't gano'n na lamang siya kumakalait sa mga baguhan. Ilang sandali bumalik na ang babae sa pwesto nito at lumapit si Jessie sa kaibigan. Dito rin pala nagtatrabaho ang babaeng yan. Kahapon ko lang nalaman. Akala mo kung sino makautos. Parang langaw lang naman na tumuntong sa kalabaw. Hayaan mo na. Gawin na lang natin ang maayos ang trabaho. Hindi naman siyang nagpapasweldo sa atin Yun na nga Pero kung makaasta, akala mo naman may-ari ng restaurant na to. Tumahimik ka na. Tumitingin siya rito Mamaya, pag-initan na naman tayo niyan Oras ng break time. Magkasamang kumain ang magkaibigan. Nagulat sila nang biglang may malamig na tubig na bumuhos sa kanilang ulo. Nang napalingon sila, ay nakita nila si Rona na tumatawa. Ay, sorry ha. Nanginginig kasi mga kamay ko Kaya nabitawan ko yung baso. Ang lawak ng dadaanan Dito ko pa talaga sumiksik. Ayan tuloy, nabasa uniform namin. Sinabi ng hindi ko sinasadya Bakit may angal ka?
kung isumbong kaya kita sa manager dahil sa bastos mong ugali. Hayaan mo na, Jessie. Mabilis namang matuyo ang damit natin eh. Sinadya mo naman talagang basain kami. Dahil noon pa man, mainit na ang dugo mo sa amin. Hindi lang naman tong unang beses na nangyari to ah. Kahapon sinadya mo ring sipain yung balding nilalagyan ko ng map, kaya tumapon yung tubig. O bakit? May angal ka? Alam mo boy, kung gusto mong magreklamo, dun ka sa manager. Yun nga lang, kung pakikinggan ka niya. Pinsan ko pala yon. Malakas lang talaga ang loob mong mambuli dahil malakas ang kapit mo. Pero hindi makatao yung ginagawa mo. Whatever. Wala naman akong pakialam sa inyo eh. Nanatiling kalmado si Mia, gaya ng madalas na ipinapaalala sa kanya ni Lolo Tomas. Ngunit may bahagi sa kanyang isipan na dumidikta na hindi pwedeng hayaan na lamang na api-apihin sila ng ganon ni Rona. Naging malapit si Mia sa iba nilang kasamahan, maliban kina Rona at sa mga grupo nito na kumakampi sa kanya. Upang magkaroon ng extra income ay nagluto ng leche flan si Mia upang ialok sa mga kasamahan na panghimagas. Nagkataon na dumating ang may-ari ng restaurant at tumikim ng leche flan na ibinigay ni Jessie kay Miss Tanya. Kinabahan si Mia nang ipatawag siya ng kanilang boss sa pag-aakalang papagalitan siya nito. Ngunit nagulat siya na magustuhan nito ang leche flan na gawa niya at gustong umorder sa kanya upang maging dessert sa mismong restaurant. Oh, ano daw ang sabi ni ma'am? Jessie, nagustuhan niya yung leche flan na gawa ko. Sabi pa niya, pwede raw akong magluto rito upang maging main menu sa dessert natin. Tapos, dadagdagan raw niya ang sahod ko. At hindi na ako dishwasher, kundi magiging katulong na ni na Ate Madel at Kuya Roy na cook natin. Talaga? Uy, magandang balita yan. Sabi ko na sa iyo eh, madidiscover din yung talent mo sa pagluluto. Jessie, ito na ang katuparan sa pangarap at dasal ko. Sisipagan at pag-iigihan ko talaga ang trabaho, lalo na't nagtiwala si Ma'am Tanya sa kakayahan ko. Humble ka lang eh. Di tulad ng iba dyan na mataas ang tingin sa sarili. Hayaan mo na siya. Mga ganyang klaseng tao, hindi na dapat pinapatulan pa. Ang dami lang insecurity sa sarili, kaya siya ganyan. Congrats ha. Maglilinis na muna ako ng banyo. Kinabahan lang kasi ako kanina. Baka pinagalitan ka ni ma'am eh. Akala ko nga rin eh. Walang pagsidlan sa tuwa si Mia nang ibalita niya kay Lolo Tomas na magiging assistant cook siya sa restaurant na pinagtatrabahuan nila. Wala pang 3 buwan ay na-promote na siya kaagad dahil sa kanyang kasipagan at husay. Pasalamatan mo mga inahing manok natin. Dahil sa mga itlog nila panay luto mo ng mga kung ano-ano. Oo nga po, Lolo. Akalain niyo yun? Nagustuhan ni Ma'am Tanya yung leche flan na niluto ko. Mas masarap pa raw kaysa sa pangkaraniwang ino-order niya sa suki nila. Kaya bukas na bukas, magsisimula na akong magluto nun. Talaga naman palang ginagalingan mo ang trabaho ah. Ay, oo naman, Lolo. Minsan lang po dumadaan ng oportunidad. Kaya kailangan ibigay ang 110% ng best ko. Mana kaya ako sa kasipagan niyo? Kumusta naman si Jessie sa trabaho? Ayun, ayos naman po siya, Lolo. Tumaas din ang ranggo niya. Kung noon, sa unang palapag lang naglilinis. Ngayon, sa ikalawang palapag na ng restaurant. Pili yung bata ka rin, Mia ha? Mabuti nga't magkasama kayo sa trabaho dahil nababantayan niyo ang isa't isa. Basta huwag magtitiwala sa lahat ng tao na nakakasalamuhan niyo dahil nararamdaman ko ang inggit sa paligid ninyo. Lolo, kahit saan naman po hindi yan mawawala. Hindi ko na lang pinapansin dahil hindi naman yun makakatulong sa akin Basta sinasabi ko lamang sa iyo na huwag ka magpakakampante dahil hindi lahat ng tagumpay mo'y masaya ang iba. Yun pa ang dahilan na kinaiinisan nila. Naalala ko tuloy ang lola mo. Minsan na siyang trinador ng mga kamag-anak niya. Dahil hindi nila kayang manipulahin ang lola ninyo. Hindi siya sumang-ayon sa masasamang gawain. Kaya nga sumama yun sa akin Ngunit yun pa ang naging dahilan ng pagkamatay niya. Binigyan siya ng malubhang sakit at hindi ko na kaya nang gamutin. Oh, Lolo.
nalungkot ka na naman. 'Di ba, sinabi niyo noon na ayaw ni Lola na nakasimangot kayo. Kaya ngumiti ka naman, no. Itong pera, bumili kayo ng pagkain niyo. Tago mo na yan, Apo. Hindi ko kailangan ng pera. Ipunin mo na lamang yan. O isa pa, ang dami natin pagkain dito, oh. Hindi ko pa nga nauubos yung binili mong tinapay dyan. Basta Lo, kung may kailangan kayo, sabihin niyo sa akin, ha? Sige. Masaya na ako nakikita ko kayo nakakaraos. Hindi na katulad ng dati na halos hindi tayo makakain ng maayos. Anong hindi? Sa tuwing wala tayong pambili ng bigas, marami naman tayong ulam na itlog, ah. Palaging tinolang manok pa ang ulam. Di parang mayaman na tayo. Lolo, wala na po akong ibang ipinagdarasal, kundi ang bigyan kayo ng mahabang buhay. Sa gayon po, makapiling ka pa namin ni Danang matagal. Ay, Apo. 83 na ako. Mahina na ang katawan ko. Ano mang oras ay handa na akong magpahinga. Makakasama ko na rin ang lola ninyo. Lo, wag niyo namang sabihin yan. Makakasama pa namin kayo ng matagal. Ang lakas-lakas ba ng tuhod niyo? Bulera ka talagang bata ka. Siya. Maghapunan ka na. Tapos na kami kumain ni Dan para naman makapagpahinga ka na rin. Pangiting niyakap ni Mia si Lolo Tomas dahil sa sayang naramdaman. Bagamat may halong lungkot dahil napapansin niyang tamlay sa mukha ni Lolo ilang araw na habang hinahaplos nito ang luma nilang larawan at napapadalas na sinasabi nito na handa na siyang mamatay. Kinabukasan nagsimula ng magluto ng leche flan si Mia upang maging dessert sa restaurant. Nagsimula na rin siyang turuan ni Madel sa mga putahe na kanilang inihahain sa restaurant. Mabilis siyang matuto, kaya't maging ang chef ay humanga sa kanya. Oh, bakit ka nagluluto? Diba dishwasher ang trabaho mo? Tingnan mo, tambak na ang mga hugasin. Ha? Hindi na ako dishwasher ngayon. Sinabi ni Ma'am Tanya na maging helper ako ni Ate Madel ngayon. Lalo na't naka-leave ang assistant cook niya. Bida-bida ka kasi. Ang pangit naman ang lasa ng leche flan mo. Lasang amag. Isa pa, mamaya magkasakit pang mga customer kapag nakisali ka riyan kay Ate Madel. Doon ka na lang magreklamo kay Ma'am Tanya. Dahil siya ang nagsabi sa akin na tulungan ko si Ate Madel dito sa kusina. Hindi bilang dishwasher, kundi bilang tagaluto. Kaya pwede ba? Umalis ka na rito. Sa front desk ka, di ba? Bakit nakikialam ka sa trabaho ko? Sip-sip ka kasi. Kahit kailan, hindi ako naging sip-sip. Ginagawa ko lang ng maayos ang trabaho ko. Tumaligod si Rona nang marinig ang sinabi ni Mia. Taas kilay itong pumunta sa front desk at nakipagkwentuhan sa iba nilang kasamahan. Oh, ano na naman ang problema ng babaeng yun? Binangga pa ako. Sinita ako kung bakit ako nagluluto rito sa kusina. Pinapalamig ko lang tong leche flan dahil maya-maya ilalagay ko na sa ref Tsaka lumabas lang sandali si Ate Madel. May kinuha lang. Parang tagapagmana ko umasta ang babaeng yun. Akala mo kung sino. Palaging nakabusangot. Ayun, nag-recruit na naman nakakampi niya. Ay nako, wala naman tayong mapapala sa kanya kapag pinatulan natin siya. Nadagdagan ang inis ni Rona kay Mia dahil nagugustuhan ng mga customer ang leche flan na luto niya. Naging maganda ang feedback sa dessert kaya nakarating yun sa may-ari ng restaurant. Kaya't maging ito'y humanga sa galing ng dalaga at pinuri siya sa harapan ng mga kasamahang empleyado nito. Anong magaling? Dugyot naman yan sa kusina. Tingnan ko lang kung maging magaling ka pa sa mata ng lahat sa gagawin ko. Tingnan mo ang babaeng yun. Ang hirap niyang pasayahin. Siguro pinaglihi siya sa sama ng loob ng nanay niya, no? Hindi marunong pumalakpak sa tagumpay ng iba. Pabayaan mo siya. Bahala siya sa buhay niya. Minsan ay kinakausap din ni Rona si Mia. Ngunit tanging tipid na sagot lamang ang tugon ng dalaga. Dahil madalas na nagreklamo ito tungkol sa bagal ng kilos ng mga baguhang dishwasher at waitress. Ngunit sinasabi lamang ni Mia
na naninibago lamang ang mga ito sa mga gawain at masasanay din kalaunan. Bagamat ang simpleng sagot niya ay minasama ng mga empleyado at ipinagkakalat ni Rona na sinabi ni Mia na mabagal silang kumilos hanggang may isang kasamahan silang nagsumbong ng hinanakit sa kanilang manager at itinuturo si Mia na siyang dahilan ng lahat ng hindi pagkakaunawaan. Alam mo, Mia, huwag mo nang ipagkaila na lumalaki na talaga yung ulo mo. Simula nang magtrabaho ka rito ang dami ko nang naririnig na masamang mga usap-usapan na pinagkakalat mo. Nakikisaw-saw ka pa sa init ng ulo ng mga kasamahan natin dito. Lah, ano bang sinabi ko? Ikaw nga tong panay reklamo na ang bagal-bagal nilang magtrabaho Tapos hindi pa malinis ang mga plato at amoy sabon pa. Sinabihan lang kita na pagsabihan mo sila ng personal kung nirereklamo ng mga customer na amoy sabon ng pinggan. Bakit ako na ngayon ang pinapalabas mo na masama? Sus, magkampihan pa kayong dalawa. Kayo na nga tong mali, ayaw nyo pang umamin. Hindi na kayang manahimik ni Mia dahil pinag-aaway-away na sila ni Rona at ipinagkakalat ito na si Mia ang nagsusumbong sa may-ari dahil sa pagkasipsip nito. Kaya't ang iba sa mga empleyado hindi na pinapansin ang dalaga dahil mas pinaniniwalaan pa nila si Rona. Kinabukasan, nakatanggap ng reklamo sa customer ang waiter dahil may buhok ang dessert na ibinigay sa kanya. Ngunit lingid sa kaalaman nila, napakanayon ni Rona dahil kakilala niyang nagpapanggap na customer upang siraan si Mia. Tignan ko lang kung magtatagal ka pa sa trabahong to. Bida-bida ka kasi. Dali-daling pinalitan ni Mia ang pagkain ng customer. Ngunit naghurimentado na ito at galit na umalis sa restaurant. Hay nako, yan kasi bida-bida ka. Marumi ka naman pala. Tignan mo ginawa mo. May customer na nagrereklamo dahil sa kapabayaan mo. Sigurado akong malinis ang mga leche flan na luto ko. Dahil bago yan ibigay sa customer, ay dino-double check ko pa yan. Kaya't imposibleng madumi yun. Ipipilit mo pa talaga na maayos kang magtrabaho, no? Nag-walk out na nga ang customer, di ba? Itapon nyo na nga yan. Mamaya malason pang mga kumakain dito dahil sa kapalpakan mo. Umugot ng malalim na buntong hininga si Mia bago bumalik sa kusina. Simula ng araw na yun, ay napapadalas nang nagrereklamo sa dessert na niluluto niya ang mga customer. Ayon sa sinabi ni Rona sa kanilang mga kasamahan. Ngunit wala naman siyang naririnig mula sa mismong mga customer. Bukod sa leche flan ay nagluluto na rin siya ng cupcakes. Bagamat nararamdaman niyang sinisiraan lamang siya ng babae, tuyumang kamaong nagpatuloy lamang siya sa trabaho. Hindi na ako papayag na basta-basta mo na lang sisirain ang pinaghirapan ko. Gusto mo akong siraan, ha? Pwes, pagbibigyan kita. Mia, break time na. Halika, kumain na tayo. Gutom na ako Mauna ka nang kumain, Jessie. Hahanguin ko pa tong mga leche flan sa steamer Mamaya, ma-overcook pa to. O sige, mauna na ako Nagrereklamo na kasi tong tiyan ko Panay parinig ni Rona at ng kanyang mga kasamahan kay Mia. Maging si Jessie hindi nakatakas sa pangangantaw ng mga ito. Inilapag ng babae ang baso na ginamit nito sa lababo at iniwan na lamang doon ng hindi hinuhugasan. Sinadya pa nitong sekuhin ng dalaga habang hinahango ang niluluto nito. Kaya't sa inis ni Mia, kumuha siya ng tissue at pinahid sa basong gamit ni Rona. Nagmamarka pa ang lipstick nito roon. Kaya't pasimpleng ibinulusan ng dalaga ang tissue at nagpatuloy sa pagluluto. Oras ng uwian, hindi pa rin tumitigil si Rona. Hindi na mapigilan ni Jessie ang sarili na sagutin ng babae. Wala talagang kapaguran yung bibig mo sa pagpaparinig, no? Alam namin na si Mia ang pinupunto mo. Natatamaan ba kayo? Ay, ang daming paepal sa mundo. Kung nasalon yung parinig ko, problema nyo na yun. Alam mo, na-observe ko lang sa'yo. Gusto mo talaga ng walang katahimikan no? Ikaw lang talaga nagsisimula ng gulo Aminin mo na lang kasi na insecure ka kaya ka nagkakaganyan. Ang saya-saya mo kung may nag-aaway-away nang dahil sa paninira mo. Ako pa talaga ang insecure.
Eh kayo nga tong pabida na wala man lang ibubuga. Jessie, hayaan mo na sila. Pagkatapos mong maglinis dyan, umuwi na tayo. Nagbabait-baitan na naman kunyari. Pero, nasa loob din ng kulo. Ano bang gusto mong gawin ko sa'yo? Huwag mo akong pilitin na patulan ka. Dahil hindi mo magugustuhan. O bakit? Anong gagawin mo sa akin? Baka nga ikaw ang ingudgud ko sa sahig eh. Wala. Dahil wala naman akong pakialam sa'yo. Tara na nga, Jessie. Hindi na kailangang pag-aksayahan ng panahon ang katulad niya. Mapaklang ngumiti si Mia habang matalim na tinitigan si Rona bago tumalikod. Pagdating niya ng bahay ay nadatnan niya si Dan na nagsasaing. Habang si Lolo naman ay abala sa pagpapakain ng mga manok nito. O apo, bakit parang pasan mo naman ang mundo? May problema ka ba? Wala naman po, Lolo. Medyo pagod lang po ako. O siya, magbihis ka na muna. Nagsasaing na ang kapatid mo. Tsaka nakapagluto na rin ng paksiw. Maya-may maghahapunan na tayo. Sige po, Lo. Magpapahinga lang muna ako saglit sa kwarto. Kumuha siya ng garapon sa kusina at doon niya inilagay ang tissue na pinahid sa baso ni Rona. Isinilid rin niya roon ang mga langgam na nakuha niya sa mesa. Tingnan ko lang kung hindi ka ba tatahimik na walang yaka. Hindi lang ito ang aabutin mo sa akin pag inubos mo ang pasensya ko. Akala mo talaga pababayaan lang kita sa lahat ng paninira mo sa akin, ha? Kinuha ni Mia ang lumang librong ibinigay sa kanya ni Lola Mina. Bago ito pumanaw, umusal siya ng mga kataga bago nagsindi ng pulang kandila. Ilang sandali pa'y pinatakan niya ng natutunaw na kandila ang loob ng garapon at dinagdagan ng langgam. Dahil sa pagiging inggitera at paninira mo, ito muna ang aabutin mo. Hindi ako papayag na basta-basta mo na lang yurakan ang pagkatao ko. Kilalanin mo kung sino ang mga taong kinakalaban mo. Kinabukasan, hindi pa man lubusan nakakapasok ng restaurant sina Mia at Jessie, ay dinig na nila ang tawanan at bulong-bulungan ng ilan nilang mga kasamahan. Ano tinitingin-tingin nyo, ha? Pakatusukin ko pa yung mga mata nyo eh. Anong nangyari dun? Ang aga-agang init ng ulo. Abay, ewan ko sa kanya. Walang araw na hindi mainit ang ulo nun eh. Mukhang tumalab na nga sa kanya. Simula pa lang yan ang laro. Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Lumagok ng tubig si Mia. Ngunit muntik na niyang maibugayon sa mukha ni Jessie nang makita ang bibig ni Rona na animoy puwet ng manok na nangingitlog. Kumapal ang labi nito dahil sa namamaga ito. Kaya pala. Bagay naman siyang makapal na bibig ah. Daig mo pa si Angelina Jolie niyan. Malis na nga kayo sa harapan ko. Ang aga-aga binubwisit niyo ako. Sa dinami-daming kakagatin sa bibig ko pa talaga. Masisisi mo ba talaga sila? Siguro naririndi na sa boses mo sa sobrang ingay. Hindi ko kailangan ng opinyon mo, ha? Wala kang pakialam kung ano man ang sasabihin ko. Dahil malaya akong magsalita, ano man ang gustuhin ko. Yan ang nangyari sa'yo pero hindi pa rin nagbabago ang pananalita mo. Nararapat lang talaga sa'yo yan. Jessie, tama na yan. Sige na, maglinis ka na. Maya-maya, may mga customer nang darating. Kahit anong paninira ni Rona kay Mia, ay hindi pa rin ito nasisibak sa trabaho. Bagamat kinakausap lamang ito ng manager, ayon na rin sa utos ng kanilang amo na pagbutihin ang trabaho dahil may potensyal siya na maging magaling na tagaluto sa restaurant. Kahit wala si Madeline nagagawa ni Mia ang trabaho nito at kuhang-kuhang timpla ng kanilang menu. Kaya ganun na lamang ang inggit at galit ni Rona sa dalaga dahil hindi niya kayang pabagsakin ito anuman ang kanyang gawin. Ang sakit ng labi ko. Bakit parang umiinit? Mas lumaki pa kaysa kanina. Umuwi ka na lang kung masama ang pakiramdam mo. Mamaya mapano ka pa rito. Ayoko ngang umabsent. Mamaya pumangit ang record ko eh. Ako pa naman palagi ang pinupuri ni Ma'am Tanya. Bago dumating ang epal na Mia na yan. Bakit kasi hindi mo magawang tanggalin ang babaeng yan dito eh? Anong gusto mong gawin ko? Tsaka bakit ba ang init-init ang dugo mo sa kanya? Hindi ka naman niya inaano ah.
Sino bang pinsan mo ha? Ako o siya? Parang kinakampihan mo ng babaeng yun kesa sa akin ah. Hindi naman sa ganun. Pero ikaw lang ang mapapahama kung magpapatuloy ka sa paninira sa kanya. Ilang beses na kitang pinagtakpan at pinagtanggol kay Ma'am Tanya ha. Pero huwag ka namang abusado, Rona. Alam kong ikaw naglagay ng buhok sa mga dessert para masira si Mia. Isusumbong mo ko? Baka nakakalimutan mo na ako ang nagrekomenda sa'yo na magtrabaho dito ha? Nang dahil sa akin, may panggastos ka ng magkasakit ang anak mo, kaya wag na wag mo akong kakalabanin. Ay nako, yan na naman tayo sa panunumbat mo eh. Diyan ka na nga. Basta ang sinasabi ko sa'yo, hindi sa lahat ng oras ay mapapatalsik mo ang mga empleyadong kinaiinisan mo at hindi mo kayang manipulahin. Mapapahamak rin ako sa mga ginagawa mong yan eh. Basta, gawin mo na lang kasi yung pinapagawa ko sa'yo. Siya na lang palagi ang nakikitang magaling ni Ma'am Tanya. Napadaan si Jessie sa harapan ng dalawa, kaya tumigil sa pagsasalita si Rona. Taas kilay pa nitong tinitigan ng binata. Oh, anong tinitingin-tingin mo sa akin? Wala. Napadaan lang eh. Alam nga naman, ipikit ko ang mga mata ko para hindi kita makita. Ang sabihin mo, chismoso ka, nakikinig sa usapan ng iba. Diyan ka na nga. Praning ka na naman eh. Palagi ka na lang nakabusangot. Kaya siguro nainis ang mga langgam at pinapakyang bibig mo. Buwisit ka? Lumayas ka nga sa harapan ko! Aalis naman talaga ako. Dahil nakakaumay ang pagmumukha mo. Pati boses mo nakakainis. Bit-bit ang balde at mapay nagpatuloy sa paglilinis si Jessie. Matalim siyang tinitigan ng babae at may sumagi na naman sa isipan nitong plano. Abalang naghahalo ng mga sangkap si Mia nang tawagin siya ni Madel upang magpatulong na ihanda ang 3 platong ulam. Marahang pumasok si Rona sa kusina nang makitang nakatalikod ang dalawa ay inilagay nito ang maliliit na ipis sa hinahalong leche flan ni Mia at lumabas din ito kaagad. Nagulat pa siya nang biglang sumulpot sa kanyang harapan si Jessie, kaya't itinulak niya ito at dali-daling bumalik sa front desk. Ano naman ang ginagawa niya sa kusina? Lahat na lang ng kilos binabantayan. Hindi napapagod sa pagiging pakialamera. Narinig ni Jessie mula sa pintuan ng mahinang sigaw ni Mia, kaya't pumasok siya sa kusina upang alamin kung ano nangyari sa kaibigan. Oh, Mia, bakit? Napasok ka ba? Ate Madel, Jessie, may ipis sa hinahalo kong sangkap ng leche flan. Pero kanina, wala naman yan eh. Tsaka bago ako nagluto, naglinis ako. At siguradong walang mga ipis dito. Wala namang ipis dito dahil araw-araw naglilinis. Napansin kong pumasok kanina si Rona rito. Hindi kaya siya naglagay ng mga ipis? Mukhang sinadya nga ang paglagay dahil sa gitna ng bowl pa napunta. Ang mahal pa naman ng mga sangkap nito. Sinasabotahin na talaga ng babaeng yun ang trabaho mo. Hindi na normal na paninira. Maging ang kasamahan nilang si Madel ay napapailing na lamang. Dahil kahit ito'y naniniwala na sinadya ang paglagay ng ipis sa niluluto ni Mia. Kaya't agad nilang kinausap si Rona at si Jessie ay nagpatunay na pumasok ng kusina ang babae. Napakasinungaling ng lalaking yan. Siyempre, kakampihan niya si Mia dahil magkaibigan sila. Sa tinagal-tagal kong nagtatrabaho dito sa restaurant, bakit ko siya sisiraan? Eh kung pumalpak siya, bakit ako ang sisisihin niyo? Nakita kitang pumasok sa kusina. Nagulat ka pa nga nang mabangga mo ako, di ba? Eh ano naman ang gagawin mo dun? Hindi ako pumunta doon, no? Kahit tanungin mo pa si Lori, buong araw kaming magkasama sa front desk. Alam mo sa sarili mo kung anong ginawa mo, Rona. Magsinungaling ka man sa amin, hindi mo maluloko ang sarili mo. Ang daldal mong klaseng lalaki. Bakla ka ba? Anong bakla? Sinasabi ko lang ang alam ko. Sige na, Jessie. Bumalik ka na lang sa trabaho mo. Babayaran ko na lang ang lahat ng ingredients. Pero sa oras na malaman ko na may kinalaman ka, Rona, sa pagsasabotahin ng mga niluluto ko, ikaw ang pagbabayarin ko. Talaga ba? Yun kung mananatili ka pang nagtatrabaho rito. Gayong alam na nila na napakarami ang pinapakain mo sa mga customer. Oh, yan na pala si manager eh. Sa kanya ka na lang magpaliwanag. Dahil sigurado akong bukas na bukas, wala ka ng trabaho. Nakarating sa akin ang pagtatalo nyo. Ano na naman ba ito, Mia, Rona, Jessie? Yan kasing dalawa.
Pinagbibintangan akong nilagyan ko ng ipis ang niluluto ng babaeng yan. Wala namang ebidensya. Anong wala? Ayaw mo ngang aminin na pumasok ka sa kusina eh. Anong aaminin ko? Hindi nga eh. Kahit natanungin mo pa ang mga kasamahan natin. Ayoko nang maulit pa ito, Mia. Sa oras na mangyari pa tong kapabayaan mo, matatanggal ka na sa trabaho. What? Bibigyan mo pa siya ng isang chance? Nilalason na niya ang mga customer Pinapakain niya ng may ipis. Sobrang nakakadiri. Hindi ko sila pinapakain ng marumi. Ngunit sigurado akong may tao na gusto akong siraan. Dahil nilalamon na ng inggit ang buong pagkatao. Mawalang galang na ho, Sir Chris. Marami pa ho akong gagawin sa kusina. Kuyumang kamaong tumalikod si Mia habang si Rona ay patawa-tawa. Bahagyang pumikit siya at umusal ng mga kataga. Napatakip ng bibig si Rona dahil biglang humapdi na naman ang bibig nito at nagsimula na namang mamaga. Hindi ako papayag na magpapatuloy ka sa paninira sa akin. Sukdulan na talaga ang kasamaan mo. Aray! Bigla na namang humapdi ang bibig ko. Nasaan na nga ba ang gamot ko? Ilang araw na yan Hindi pa gumagaling? Mamaya matakot ay mga customer sa'yo Baka isipin lang nakakahawa yung sakit mo sa bibig. Hindi na normal yan Tsa! Isa ka pa. Maya-maya din, mawawala na ang pamamaga nito. Magmask ka nga. Binabalandra mo pa yung namamaga mong bunganga. Siguro kinulam ka na dahil sa kadaldalan mo. Pati ako mapapahamak sa'yo Isumbong mo na kasi siya kay Ma'am Tanya para palayasin na siya rito. Puro papuri na lang kasi ang naririnig ko Ang sakit na sa tenga. Kahit na palpak naman ang babaeng yun. Kapag sinumbong ko siya, malalaman ni Ma'am Tanya ang pinagagagawa mo. Kaya hinay-hinay ka sa paninira. Dahil doble ang balik niyan sa'yo. Sinabihan na naman kita na tigilan mo na si Mia. Dahil hindi ka naman inaano ng tao. Tularan mo ang sipag at dedikasyon niya sa trabaho. Kung di lang kita pinsan, matagal na kitang pinalis dito. Kahit ikaw pa nagpasok sa akin dito, poor performance ka na sa totoo lang. Anong poor performance? Ang galing-galing ko kayang mag-assist ng mga customer. May mga complaints sa'yo. Maldita ka raw at pinipili mo lang yung mga kakausapin mo ng maayos. Kaya baguhin mo yung ugali mo Hindi to payo bilang pinsan mo, kundi bilang manager. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka naman magiging manager dito. Bakit? Ikaw ba nag-promote sa akin? Dahil sa sipag at tiyaga ko, napansin ako ni Ma'am Tanya mula sa pagiging waiter. Kaya ayusin mo yung ugali mo bago ka pa mawala ng trabaho. Hindi porket matagal ka na rito, hindi ka na pwedeng tanggalin. Ang dami mong sinasabi, dyan ka na nga. Pare-pareho kayong mga sipsep. Pinagpawisan ng malamig ang kahera nang mapansin na nawawala ang sobre na pinaglalagyan niya ng pera bago mag-uwian. Kaya taranta nitong hinanap yun, ngunit hindi pa rin ito nakita. Ay nako, may magnanakaw na naman dito. Isa-isahin kaya nating buksan ng mga bag bago lumabas para malaman kung sino ang kumuha ng pera. Tahimik na binuksan ni Mia ang kanyang bag at hinanungkat ng kanilang manager ang bawat siper. Ngunit walang nakitang sobre. Sumunod na ininspeksyon ng manager ang mga gamit ng ibang empleyado at panghuli si Jessie. Nandilat ang mga mata ng binata nang makita ang sobre at nagtataka kung bakit yun napunta roon. Ano to, Jessie? Bakit nandito ang sobre sa bag mo? Sir, hindi ko po kinuha yan. Hindi ko nga alam kung paano nakarating yan dito Maniwala kayo, hindi ko magagawang magnakaw. Maang-maangan pa talaga. Kitang-kita na nga nasa bag mo, di ba? Alangan naman, nag-magic lang dyan. Posible naman yun. Sa bagay, kapatid ng sinungaling ang magnanakaw. Totoo po ang sinasabi ko. Hindi ako magnanakaw. Sigurado ako na may naglagay niyan sa bag ko. Mandadamay ka pa talaga ng iba, ha? Pwera na lang kung kakilala mo ang naglagay niyan sa bag mo. Hoy, Rona. Huwag mo nga akong matingnan ng ganyan. Alam ko ang iniisip mo. At ako ang pinagbibintangan mo. Diba may CCTV rito? Bakit hindi natin i-check? Sige, i-check nyo. Nagtaka ang manager kung bakit walang nakarecord sa CCTV ng araw na yon. Lingid sa kalaman nila
na pinabura ni Rona sa kasamahan nito ang video sa cashier area. Hindi niyo talaga mahanap yan dahil pinadelete ko na. Kung ayaw niyong mag-resign, ako mismo ang gagawa ng paraan upang mapatalsik kayong dalawa rito. Bakit ngayong palagloko ang CCTV sa cashier area? Walang nakarecord? Imposible naman yan. Pero dahil si Jessie ang kumuha, dapat lang na ipakulong yan. Hindi pwedeng may magnanakaw rito. Sir Chris, maniwala po kayo. Kahit mahirap lang kami, hindi ko magagawang magnakaw. Pinilig-pilig ni Mia ang ulo sabay na napapikit. Tila ba'y sumagi sa kanyang isipan na may naglagay ng sobre na naglalaman ng pera sa bag ni Jessie nang magbanyo ito bago mag-uwian. Sinetap lang si Jessie. Hindi siya ang totoong kumuha. Maniwala po kayo, Sir Chris. Hindi po magagawa ng kaibigan ko ang binibintang niyo. Ay nako, kitang-kita na nga pagtatakpan mo pa ang kaibigan mong yan. Sir Chris, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po magagawang inaakusan niyong yan. Ilang sandali pa ay may pumasok na gwardya sa restaurant dahil nakita nito na nagkakagulo na sa loob. Halos lumuhod na si Jessie sa manager na wag siyang ipakulong dahil hindi naman totoo ang inaakusa sa kanya. Sir Chris, baka naman mapag-usapan pa natin to. Check po natin ulit ang CCTV. Sigurado akong may tao sa likod ng maling paratang na ito kay Jessie. At sino naman ang pinaghihinalaan mo? Dapat lang na makulong yung kaibigan mong magnanakaw. Maghinay-hinay ka sa pananalita mo. Dahil hindi lang yan ang aabuti ng bunganga mo. Dahil sa matabil mong bibig. Alam ko at alam mo na hindi si Jessie ang kumuha ng perang yan. Hindi man nakikita sa CCTV ang pangyayari, pero nasisiguro ko na may demonyong gumawa nito upang idiin siya sa kasalanan na hindi naman siya ang gumawa. Mas mabuti pang doon na lang tayo sa presinto magpaliwanag para maimbestigahan na maayos. Pero sir, wala talaga akong kasalanan. Hindi akong kumuha niyan. Gagawa ko ng paraan para hindi ka makulong. Alam kong wala kang kasalanan. Ilang sandali pa'y dumating ang 2 pulis na nag-iimbestiga sa pangyayari. Napag-alaman na 15 lang naman ang sobrang natagpuan sa loob ng bag ni Jessie. Isinama ng mga ito ang binata sa presinto upang tanungin maging ang mga kasamahang empleyado. Bagamat si Rona at ang 2 kaibigan nito ang dumiin kay Jessie sa pagnanakaw. Kahit napatayin niyo man ako, hindi ko magagawang magnakaw. Hindi ko kayang ipagpalitan dignidad ko sa kakarampot na pera na kaya ko na makitain sa ilang buwan na pagtatrabaho. Talaga lang ha? Sa itsura mong yan, hindi ka mapagkakatiwalaan. Sumusobra ka na talaga, Rona. Wala akong karapatan na maliitin si Jessie ng ganyan. Wala ka nang ginawa, kundi apak-apakan ng pagkatao ng mga taong mababa ang tingin mo. Bakit? Ano ka ba sa inaakala mo? Pinagtatanggol mo siya dahil magkasabwat kayo. Kinukuha mo lang ang loob ni Ma'am Tanya dahil gusto mo rin siyang pagnakawan, no? Walang yaka! Sumusobra ka na talaga! Malakas na sampal ang pinakawalan ni Mia sa pisngi ni Rona dahilan na dumugo ang namamagang bibig nito. Nandilat ang mga mata ng babae, kaya't sinabunutan nito si Mia at ninudngod sa sahig ng police station. Hoy! Tama na! Gusto niyo bang kayong dalawang ipakulong ko? Imbis na maging malinaw ang pangyayari, mas lalo pang gumugulo ang lahat. Hindi lang yan ang aabutin mo kapag kinalaban mo pa ako. Manghihiram ka talaga ng mukha sa hayop. Padabog na lumabas ng presinto si Rona at sumunod ang mga kasamahan nito. Patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis ang pangyayari, kaya't pansamantalang ikinulong si Jessie. Gagawa ko ng paraan upang makalabas ka rito. Kakausapin ko si Ma'am Tanya. Sila lang naman ang nagreklamo sa'yo eh. Alam kong wala kang kasalanan. May sakit pa naman sa puso si nanay. Baka mapano pa yun kapag nalaman niyang nakulong ako. Ito ang tandaan mo, Jessie. Mananagot ang tunay na may sala. Ako ang bahala. Maiwan na muna kita rito. Mag-aalas 9 na ng gabi eh. Tatawagan ko muna si Dan. Baka kasi nag-aalala na sila lolo. Babalikan kita rito, Jessie. Lihim na sinundan ni Mia si Rona. Hindi na niya napigilan ang kanyang galit
dahil alam niya ang babaeng may kagagawan sa pagkakakulong ni Jessie. Pikit matang umusal siya ng mga kataga habang naglalakad sa kadiliman. Samantala, habang sakay ng tricycle ay kumating na lamunan ni Rona. Umubo siya at nagulat siya nang biglang may lumabas na ipis sa kanyang bunganga. Ipis! Paano nangyari to? Totoo kaya ang sinabi ni Chris na maaaring kinulam ako? Ang sakit ng dibdib ko. Ma'am Rona, okay ka lang ba? Itong tubig oh. Okay lang ako. May kakilala ba kayong manggagamot? Bakit naman? Kasi ang sama ng pakiramdam ko eh. Oo. Bukas sasamahan ka namin ni Lori. Ngayon na, hindi na maaaring ipagpabukas pa to. Mukhang masama talaga ang pakiramdam ko ngayon. Ano yung lumalabas sa ilong mo? Gumagalaw-galaw. Parang malilit na ipis yan ah. Pagpagin mo! Aray! Bakit mo ko sinasampal? Sabi ko tanggalin ko eh. Kaya tumilapon na. Pakiramdam ko may lahing mangkukulam ang Mia at Jessie na yan. Sila sigurong dahilan kung bakit namamaga hanggang ngayon ang bibig ko. At hindi gumagaling kahit anong gamot ang inilalagay ko. Biglang pumreno ang tricycle nang may humarang sa kanilang harapan. Nanilisik ang mga mata at nakatayo ang buhok. Ma'am Rona, may babae. Kung mangkukulam si Mia ayon sa sinabi mo, posible naghihiganti yun. At malalaman niya akong inutusan mo maglagay ng sobra sa bag ni Jessie. Paano nila malalaman kung hindi ka magsasalita? Tumahimik ka nga riyan. Mamaya may makarinig pa sa'yo eh. Dahil sa takot ay kumaripas ng takbo ang driver at nagtago sa kasukalan. Ganun na lamang ang pagsigaw ni Rona at ng tatlo nitong mga kasamahan sa takot sa babae na kanilang kaharap. Aswang ba yan? Ang layo pa ng mga bahay rito. Wala tayong mahihinga ng tulong. Tumakbo na lang tayo! Doon tayo sa kakahuyan! Magtago tayo ron! Tignan niyo, parang hindi sumasayad sa lupa ang mga paa niya. Papalapit na siya sa atin. Natatakot rin pala kayo, ha? Nakakatuwa namang pagmasdan ang mga itsura nyo. Kayong nasanay akong makita kayong humahalakhak sa kasawian ng ibang tao. Hoy! Sino ka? Umalis ka! Alas! Abay, ang tapang mong babae ka! Gusto mo bang paputukin ko yung namamaga mong bunganga? Siguro, kasabot ka ni na Mia at Jessie, no? Hoy! Hindi mo ako masisindak! Talaga? Alam mo, nalalanghap ko ang baho ng buti mo. Kaya matagal na kitang sinusundan. Mas lumalakas ang kapangyarihan ko dahil sa walang pusong katulad mo. Suktulan ang kasamaan mo. Kaya nararapat lang na kunin ko ang iyong kaluluwa. Dahil hinihintay ka na sa impyerno! Anong ibig mo sabihin? Sino ka ba? Anong kailangan mo sa akin? Hindi mo ba ako nakikilala? Ako lang naman ang tatapos sa walang iyang katulad mo! Wala akong kasalanan sa'yo, kaya umalis ka na sa daan at hayaan mo na kaming umuwi. Sinakal ni Mia si Rona kaya't nahirapan itong huminga. Nanilisik ang mga mata ng dalaga habang ang buhagag na buhok nito'y nakatayo. Aray! Nasasaktan ako! Hindi ako makahiga! Tulungan niyo ako! Akala mo ba itutulungan ka nila? Mas takot pa nga sila kesa sa'yo. Sabihin mo sa akin kung sino ang naglagay ng pera sa bag ni Jessie. Si Troy! Oo, siya! Aray! Pakawalan mo na ako! Hindi totoo yan! Si Rona nag-utos sa akin. Sinabihan niya ako na i-delete yung mga nakarecord sa CCTV. Dahil kung hindi ko yung gagawin, ako ang ipapatanggal niya sa trabaho. Ang sabi pa niya malakas daw ang kapit niya. Kaya ano man ang sabihin niya sa may-ari, paniniwalaan siya. Tumahimik ka!
Hindi totoo yan. Paano ba yan? Nilalaglag ka na ng mga bata mo. Ibig sabihin, ikaw talaga ang may pakana ng lahat ng ito. Lahat ng paninira mo ay dahil sa inggit. Alam mo bang naaamoy ko yan sa katawan mo? Bitawan mo yung kutsilyo. Hindi magandang biro yan. Ilayo mo yan sa leeg ko. Oh, bakit nanginginig ka? Akala mo ba'y lahat ay kaya mong patumbahin at paikutin sa iyong mga palad? Hindi ka marunong lumaban ng patas, kundi ang manira ng mga taong nagsusumikap upang makaahon sa kahirapan. Ang dapat sa'yo'y putulan ng dila para hindi ka na makapanira pa. Huwag! Pakiusap! Sino ka ba talaga? Hindi na importante kung sino ako. Dahil nangingibabaw ang galit ko sa isang hangal na katulad mo. Malakas na ibinagsak ni Mia ang babae sa lupa. Dahilan na mamilipit ito sa sakit. Dulot ng takot ay tumakbo ang dalawang kasamahan nito at nagtago sa mayayabong na damuhan. Dahil kinahiligan ninyong paglaruan ang damdamin ng iba. Sige, pagbibigyan ko kayo. Maglaro tayo ng tagu-taguan. Ang mahuhuli ay puputulan ko ng tila. Game? Demonyo ka! Tantanan mo ko! Wala akong kasalanan sa'yo! Sigurado ka? Baka naman nakalimutan mo na. Bibigyan kita ng clue. Isa lang naman ako sa taong gusto mong pabagsakin. Mia, ikaw ba yan? Isa kang aswang? Mia, parang hindi ko kilala yon. Dahil ang alam ko ay ako ang karma mo na nakaabang sa lahat ng bagay na gagawin mo. Kaya't habang gumagawa ka ng katarantaduhan, ay lumalabas ako sa aking lungga. Lumayo ka sa akin! Pakiusap! Huwag mo akong patayin! Nakakatawang pagmasdan ng mukha mong ganyan. Mas lalo kang pumapangit. Binitin patiwarik ni Mia si Rona at inihagis sa damuhan. Malakas na sumigaw ang dalawang kasamahan nito dahil dun siya bumagsak. Hoy, eksakto ang paghagis ko sa'yo ah. Sige, bibigyan ko kayo ng mga alipores mong mag-usap kung saan kayo nagtatago. Pagbilang ko ng 3, dapat nakatago na kayo. Ang sinong mahuli ko'y papatayin ko. 1, 2, 3. Ano nang gagawin natin? Hinahabol tayo ng aswang. Ngayon may nagpakita ng aswang sa lugar natin ha. Dahil sa Rona, ikaw lang naman talaga ang pakay niya eh. Nadamay lang kami. Ngayon mo pa talaga ako sisisihin, ha? Pati nga ako nanganganib na rin sa aswang na yan. Nang dahil sa'yo maaari kami mamatay. Kinakarma ka na dahil sa kasamaan mo. Sana hindi na lang kami sumunod sa mga pinag-uutos mo. Mas mabuti na matanggal sa trabaho kaysa mamatay. Tumahimik ka nga. Mamaya marinig pa tayo ng buwisit na yon. May nakapangkahoy si Rona, kaya't kinuha niya yon. Mula sa pinagkukubrihan ay naaninag niya ang aswang na paparating sa kanilang kinaroroonan. Bulaga! Paano ba yan? Nahanap ko kayo agad. Eto sa'yo! Akala mo hindi kita lalabanan, ha? Hoy! Tulungan niyo akong dalawa! Anong tinutunga-tungangan niyo riyan? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kakampihan ka nila. Nauna pa nga silang tumakas sa'yo. Takot lang sila sa'yo, kaya ka nila sinusunod. Pero ngayon, sa akin na sila natatakot. At gusto nilang mauna kang mamatay. Bitawan mo kamay ko! Aray! Mababali ang buto ko! Babaliin ko talaga to.
kung hindi mo aaminin ang mga kawalang hiyaan na pinaggagawa mo sa mga kasamahan mo. Oo na! Ako may pakana ng lahat. Dahil sa kagustuhan ko, mapatalsik ang Mia na yon. At ang buwisit na si Jessie. Ako ang nag-utos kay Troy na kunin ang sobre at ilagay sa bag ni Jessie. Ako rin ang naglagay ng mga ipis sa niluluto ni Mia. Happy, papakawalan mo na ako. Mapaklang napangiti ang aswang na si Mia sa babae. Lingid sa kalaman ni Rona na nire-record niya ang sinasabi nito. Maya-maya'y malakas niyang sinampal ang babae. Dahilan na tumilapon ito sa lubluban ng kalabaw. Ang baho-baho! Walang yaka! Bagay ka pala riyan, ha? Talo mo pa ang kalabaw? Anong pakiramdam na madumihan? Matapang ka lang dahil malakas ka. Maganyong tao ka para malaman mong hinahanap mo. Alam mo, Bruha, kahit mag-anyong tao ako, hindi mo naman ako kaya. Dahil mas matatakot ka kapag nagbago ako ng anyo ngayon. Dahil ako ay ang anino mo. Parang lumagatok ng buto sa bewang ko. Napalingon si Mia sa kanyang likuran nang hambalusin siya ni Lori ng kahoy. Nagalit siya kaya't binalibag niya ang babae at inihagi sa lubluban ng kalabaw kung sana roon si Rona. Kaya't nadulas ito at muling napasubsob sa putikan. Ano ba yan? Imbis na makatulong ka, mas lumala pa ang sinapit ko. Umalis ka nga sa harapan ko. Kumusta ang paliligo nyo dyan? Alam nyo, kulang pa yan sa lahat ng kawalangyaan mo, Rona. Ano pa kaya ang magandang gawin sa inyo? May mga boses na nadinig si Mia at napansin niyang may mga taong paparating. Humingi ng tulong sa mga kababaryong driver ng tricycle upang tugisin ang aswang na sumugod sa kanyang mga pasahero. Dito na muna magtatapos ang paglalaro natin, Rona. Ngunit, titiyakin kong pagbabayaran mo ang ginawa mo sa amin. Nag-anyong tao si Mia matapos niyang haplusin ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Lola Mia. Pinagsama na batong itim ng aswang at kulay asul na bato na tinatawag na hagstone. Sa pamamagitan nun ay nakokontrol niya ang kanyang kapangyarihan bilang isang aswang na mangkukulam. Iha, nasaktan ka ba? Nasaan na ang aswang? Ayos lang po ako, Manong. Hindi ko na po alam kung saan siya pumunta eh. Kanina pa ho ako nagtatago rito. O siya, sumama ka na sa amin upang puntahan ang mga kaibigan nyo. Ayoko po, Manong. Dahil narinig ko na ang isang babae ang siyang hinahabol talaga ng aswang. Sapagkat malaki ang atraso niya ron. Napadaan lang po ako rito at ayoko pong madamay sa kanila. Malapit lang naman po ang bahay ko eh. Kaya aalis na po ako. Nakalayo naman na siguro yung aswang na yun dito. Maraming salamat po sa pagdating niyo, ha. O siya, mag-iingat ka, Ineng, ha? Maraming salamat po ulit sa inyo, Manong. Pakaway-kaway pa si Mia habang nagpapaalam sa dalawang lalaki. Samantalang ang mga kasama nito ay tinungang pumapalahaw na si Rona. Rona, may paparating na mga tao. Nawala na rin yung aswang na sumugod sa atin. Bitawan mo nga ako. Hindi mo man lang ako tinulungan kanina. Parang mga ngain na yun eh. Binilibag nga si Lori, di ba? Siguradong gagawin niya sa akin yun. Ang sabihin mo, duwag ka. Oo na, ikaw nang matapang. Kaya nga ikaw ang pakay niya eh. Dahil walang preno yung bunganga mo. Pasalamat ka na lang may mga taong paparating. Dahil kung hindi, paglalamahin na tayo bukas. Iniahon ng mga tao si Rona mula sa lubluban ng kalabaw. Kumakapit pa sa katawan nila ang naghalong putik at ipot. Kaya naduwal si Rona sa pandidiri. Agad silang dinala ng matandang lalaki sa bahay nito upang makapaglinis ng katawan bago inatid sa kanilang bahay. Samantala,
Pinadala ni Mia ang recorded voice ni Rona sa kanilang manager. Makakalaya na si Jessie. Tuso man ang walang yang Rona na yon. Pero mas mautak ako sa kanya. Gagamitin ko ang kanyang takot upang pagbayarin siya sa lahat ng atraso niya sa amin. Napatayo mula sa pagkakaupo si Jessie nang binuksan ng pulis ang rehas. Tila nagniningning ang kanyang mga mata nang makita si Mia at ang manager nilang si Chris. Mia, kanina pa kita hinihintay. Makakalaya na ba ako? Oo, Jessie. Dahil mananagot ng tunay na may kasalanan. Sino? Nahuli na ba? Alam na ni Sir Chris kung sino ang naglagay ng sobre sa bag mo. Gusto lang tayong paalisin sa trabaho. Sir Chris, hindi ko talaga magagawa magnakaw. Kahit magdildil man kami ng asin, hindi ko talaga maiisip ang gawin ng bagay na yan. Pasensya ka na, Jessie. Hindi ko gustong makulong ka. Kaya lang yung mga kasama natin na nagsumbong sa kapatid ni Ma'am Tanya eh. Kung si Ma'am Tanya lang eh, ayaw na nun ng gulo. Alam naman natin silang magkakapatid ang may-ari ng restaurant. Kaya gustong bigyan ng leksyon ni Sir Henry magnanakaw sa negosyo nila. Yun na nga, sir. Maraming napapahamak sa mga maling paratang. Pwede na kayong umuwi dahil may pupuntahan pa ako. Alam na rin ng mga kapulisan na ang inggiterang si Ron ang may pakana ng lahat. Kaya't naabsuelto si Jessie. Ayaw na rin ng binata ng gulo. Kaya't hinayaan na lamang nito ang manager na gumawa ng hakbang laban kay Rona. Mia, saan ka ba galing? Bakit parang may mga galos ka? Dyan lang. Ang dami kasing mga lamok eh. Kaya't kinamot ko. Paano mo nalaman na ang inggiterang yun ang may kagagawa ng lahat? Hindi na importante yun. Umuwi na tayo. Inaantok na ako eh. Tsaka gutom na rin ako. Gusto mo bang kumain na muna tayo? Ayun oh, may nagtitinda ng fishball. Maigpit na niyakap ni Jessie ang kaibigan dahil hindi siya nito iniwan. Ang buong akala niya ay mabubulok na siya sa kulungan sa akusasyon na hindi naman siya may kagagawan. Maya-maya pa'y umuwi na sila. Malayo pa lamang ay tanaw na nila si Lolo na nakaupo sa labas ng bahay. Alo, magandang gabi po. Pasensya na kayo kung ginabi kami sa pag-uwi Nagka-aberya lang. Basta sa susunod ay mag-iingat ka na. Sige na, malalim na ang gabi. Hinihintay ko na lamang ang pagdating niyo eh. Magpahinga ka na, Jessie. Ang daming ganap ngayong araw eh. Kaya kailangan mo talagang makabawi ng tulog. Sige, good night. Bumuntong hininga si Lolo bago nagsalita. Tinitigan niya si Mia na wari nangungusap ang mga mata. Alam kong ginamit mo ang kapangyarihang ipinamana sa iyo ng lola mo. Pinapaalala ko lamang sa iyo, iha, na huwag masyadong magpadala sa galit dahil maaaring ikapahamak mo yan. Paano kung may makakita sa iyo na nagbago ka ng anyo? Tugisin ka ng mga tao at patayin. Lo, kontrolado ka naman ng sarili ko eh. Ginawa ko lang yun dahil hindi na makatarungan ang ginawa nila kay Jessie. Muntik nang mabulok sa kulungan ng kaibigan ko dahil pinaratangan siyang nagnakaw. Binigyan ko lang ng leksyon ng mga walang yang kasamahan namin. Basta, Mia, ayokong nakikipag-away ka ha. Sige na, pumasok ka na sa bahay dahil alam kong pagod ka. Olo, bakit nandito tong garapon sa mesa? Tsaka, bakit wala na ang mga langgam? Sa higpit ba naman ng pagkakasara mo di namatay na. Ayun, tinapong ko na. Lagyan mo na lamang bukas ng bago. Gusto mo bang ikuha pa kita ng uod? Akala ko ba ayaw mo akong makipag-away, Lolo? Kung salbahe ba naman yun ang aapi sa'yo hindi pwede magtimpi ka na lang palagi. Pinakulong si Jessie, hindi ba? Bigyan siya ng leksyon. Yan ang gusto ko, Lo. Suportado niyo ako. Ay nako, huwag kang mag-alala, Lolo. Hindi ko naman po inaabuso ang kapangyarihan na ibinigay sa akin ni Lola. Pinagtatanggol ko lang ang sarili ko at ang mga taong mahal ko. Mahal mo na ba si Jessie? Habay, nangangamoy kasalan na ha. Pulabiro ka talaga, Lolo. Anong kasalan? Wala pa nga akong ipon eh. Tsaka hindi pa nakakapagtapos sa pag-aaral si Dan. Basta apo, boto ko sa kaibigan mong yan. Mabait at higit sa lahat,
Alam kong hindi kanya pababayaan. Masipag pa. Matulog na nga tayo, Lolo. Baka saan pa mapunta tong usapan natin eh. Samantala, napabalikwas ng bangon si Rona nang makarinig ng katok sa kanilang bahay. Natatakot pa siyang pagbuksan yun. Baka sinundan siya ng aswang na humahabol sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang makita ang pinsan na galit na humarap sa kanya. Alam kong ikaw may kasalanan ng lahat. Hindi ka na talaga magbabago pa. Palala ng palala yung ugali mo dahil sa pagiging inggitera at makasarili mo. Hindi ko sukat akalain na makakayanan mong makulong ang ibang tao dahil sa kagagawan mo. Anong sinasabi mo, ha? Wala akong alam dyan. Kami pa nga tong muntika ng mapatay ng aswang eh. Tingnan mo oh, ang dami kong sugat at halos mabali ng mga buto ko. Dapat lang sa'yo yan. Kapag nalaman ni na Ma'am Tanya at ng kapatid niya mga kabalastugan mo sa restaurant, sinasabi ko sa'yo, Rona, hindi ka na matatanggal sa trabaho mo. Maaari ka pa nilang ipakulong. Umalis ka na nga. Kung wala kang masasabi na maganda. Malakas na sinarado ni Rona ang pintuan at dahan-dahang bumalik sa higaan nito. Ipinikit niya ang mga mata at humugot ng malalim na buntong hininga. Malakas ang hilik ng kanyang kinakasama, kaya't kahit hindi pa inaantok, ay pinikit ito ang kanyang mga mata. Ilang sandali may narinig muli siyang mga katok. Hinayaan lamang nito sa pag-aakalang bumalik ang pinsana. Bagamat hindi pa rin huminto ang katok at palakas ng palakas sa mga kalaboga. Ano ba yan? Sinabi nang ipagpabukas mo na lang ang iba mong sasabihin sa akin, di ba? Hindi ka ba marunong umintindi? Halos mabuwal sa kanyang kinatatayuan si Rona nang makitang nakangisi ang babaeng nasa kanyang harapan. Magandang gabi sa'yo. Nagugutom ako. Maaari bang pumasok upang kumain? Lumayo ka! Bakit mo ko nasundan dito? Anong kailangan mo? Kanyan mo ba tratuhin ang iyong bisita? Napakabastos mo naman. Umalis ka! Alis! Tantanan mo na ako! Ano bang kailangan mo para tigilan mo na ako? Ang gusto ko ay makita kang nahihirapan. Kagaya ng pagpapahirap mo sa mga taong minamaliit mo. Sige, lumapit ka. Isasaksak ko tong kutsilyo sa'yo. Papatayin kitang hayop ka! Sa palagay mo ba, kaya mo ako, ha? Alam mo, nangkikigil kasi ako sa'yo. Kaya gusto kong balikan ka. Kung nasan kay, naroon ako. Tantanan mo na ako! Ano ba? Malakas na sampal ang pinakawalan ng aswang na si Mia sa pisngi ng babae. Kaya't nauntog ito sa dingding. Dumugo rin ang pisngi nito dahil sa matatalas na kuko na kinalmot sa balat ni Rona. Ang markang yan ang magiging palatandaan kung paano mo tratuhin ang iyong kapwa. Hindi lang yan ang aabutin mo dahil araw-araw kong babantayan ang bawat kilos mo. Isang pagkakamali mo na inubos mo ang pasensya ko. Sa oras na malaman kong may inagrabyado kang tao, babalikan kita at bubutulin ko na ang leg mo. Hoy! Saan ka pumunta? Pakiusap, tigilan mo na ako! Biglang naglaho si Mia sa harapan ng babae. Hinanap siya nito, ngunit laking pagtataka ni Rona kung saan ito pumunta. Ngunit alam nitong hindi siya nananaginip dahil mahapdi ang sugat sa kanyang pisngi, dulot ng matatalim na kuko ng aswang. Ginamot nito ang sugat at bumalik sa higaan. Ngunit kahit anong ingay ay hindi pa rin nagigising ang kinakasama nito dahil sa pagod din sa trabaho. Kinabukasan, dali-daling nag-impake si Rona sa takot na hulihin ng mga pulis. Gayong alam na ng mga kasamahan nila at ng may-ari ng restaurant na siya ang punot dulo ng lahat ng gulo sa trabaho. Hindi na siya nagpaalam sa kinakasama kung saan pupunta. Dahil sa pagmamadali nabangga niya si Lolo Tomas na naglalakad sa kalsada bit-bit ang manok. Bulag ka bang matanda ka? Alam mo namang may tao babanggain mo pa. Abay, pasensya na, Inig. Nasaktan ka ba? Bitawan mo nga ako, hindi ko kailangan ng tulong mo.
Ay, ang suplada mong bata ah. Hindi ka na marunong gumalay sa matanda. Pumara ito ng jeep at agad na sumakay. Dahil sa inis ni Lolo Tomas, ay umusal ito ng orasyon habang hinahaplos ang manok na ihahatid niya sa kanyang suki. Ulo, akala ko ba'y ihahatid mo na yan kay Mang Pako? Sino pa ba ang tinatanaw nyo riyan? Wala iha. Saan ka ba pupunta? Bakit ang aga mo yata? Mamamalengke po. Hinihintay ko lang si Jessie dahil sabay na kaming pupunta sa palengke. O sige. At baka hindi ko na maabutan si Paco sa bahay niya. May trabaho pa naman yon. Nagpatuloy sa paglalakad si Lolo. Ngunit muling umusal ito ng mga kataga. Dahilan na kumati ang sugat sa pisngi ni Rona. Nakaramdam din ito na may gumagapang sa kanyang pisngi na lumalabas mismo sa kanyang sugat. Napansin niya may mga surot o mga insektong nagmumula sa mga manok ang kumalat sa kanyang katawan. Ang aga-aga pinapainit mong ulo ko ha? Loko kang bata ka? O yan, pasasayawin kita sa kati ng katawan mo. Aray! Ano ba itong kumakagat sa akin? Aray! Mukhang may dalang virus ang matandang yun. Nabulabog ang mga pasahero dahil sa ingay at pagkakamot ni Rona sa loob ng sasakyan. Kaya't huminto ang jeep at pinababa ng mga pasaherong babae dahil nakakaperwisyo ito sa kanila. Sandali nga lang! Bababa na nga ako eh! Mia, tingnan mo. Si Rona yan, di ba? Anong nangyayari sa kanya? Sumasayaw siya sa kalsada ng walang music. Abay, ewan ko. Iba na naman ang trip niya. Ano nang plano ni na Sir Chris sa kanya? Magtatrabaho pa rin ba siya sa restaurant? Hindi ko alam. Kung ano man ang desisyon ng may-ari, wala na tayong magagawa pa. Parang nabaliw na yata si Rona oh. Tingnan mo, binubusinahan na siya ng mga sasakyan pero hindi pa rin tumitigil sa pagsasayaw sa kalsada. Happy lang siguro siya. Dahil muntik ka nang makulong dahil sa kagagawan niya. Ay nako, halika na nga. Hayaan na natin siya riyan. Ibang klase ka rin bumanat ha. Hindi na nakatiis si Rona sa kati ng kanyang katawan. Kaya't dali-dali siyang naghanap na pwedeng paliguan. May nakita siyang poso at agad na binuhusan ng tubig ang katawan. Bagamat hinabol siya ng mga batang nakakita sa kanya dahil napagkamalampas ang aswang, dulot ng malalim na sugat ito sa pisngi. Mga walang iya kayo! Hindi ako aswang! Ang aswang ang may kagagawan ko, bakit nagkaganitong mukha ko? Ngunit patuloy siyang binabato ng mga bata hanggang sa mapadpad siya sa kasukalan. Wala na siyang alam na mapupuntahan, kaya't pansamantala siyang nanirahan sa gubat. Kinabukasan, nalaman ni na Jessie at Mia na tinanggal na si Rona sa trabaho. Maging sina Lori at Troy na sunod-sunuran sa utos nito. Pasensya na kayo Jessie at Mia. Kahit pinsan ko si Rona, madalas kami nag-aaway dahil sa ugali niya. Ilang beses ko na rin sinabihan niyo na tanggalin ang inggit at galit sa kanyang puso. Pero hindi pa rin talaga nagbago. Kahit anong pagpapaalala natin sa ibang tao, kung ayaw niyang gawin yun, wala pa ring mangyayari. Nilamon na siya ng puot, kaya nagagawa niyang manghamak ng iba. O sige na, back to work. Umaasa akong gagawin pa rin natin ang lahat ng mga kaya natin para mapabuti ang ating trabaho ha. Opo sir, makakaasa po kayo. Mas lalong ginalingan ni Mia ang trabaho at patuloy na natuto. Ayon na rin sa itinuturo sa kanya ng tagaluto na si Madel. Simula nang mawala si Rona sa restaurant, ay naging payapa ang samahan ng mga empleyado. Kahit na minsan ay may hindi pagkakaunawaan, ay napag-uusapan naman kaagad. Nakakapanibagong katahimikan sa restaurant. Pero mas gusto ko ang samahang ito kesa sa dati. Mas magaan ang trabaho kapag nagtutulungan eh. Lalo na ang positibong paligid. Lalo na kung may makikitang magandang kagaya mo. Che, tapusin mo na nga yung trabaho mo. Mamaya mapagalitan pa tayo rito. Samantala, natakot si Rona na bumalik sa baryo na kanyang tinitirhan.
Baka balikan siya ng babaeng minsan ang nagpakita sa kanya. Napadpad siya sa karatig baryo at doon na nanatili. Naging katulong siya bilang tindera sa palengke. Kahit ayaw man niya ang trabahong yun, ay wala siyang magagawa. Dahil yun lamang ang paraan niya upang makakain. Wisit na buhay to. Kung hindi lang talaga kailangan, hindi ako magtitiis sa napakaruming lugar na to. Dahil sa aswang na yun, nagkapeklat ang mukha ko. Kaya nahihirapan ako makahanap ng desenteng trabaho. Rona, ikaw ba yan? Troy, anong ginagawa mo rito? Ito, pansamantalang kargador dito sa palengke. Tinanggal ako sa pinagtatrabahuan natin eh. Kumusta ka na? Nakikita mo naman, di ba? Nagtitinda ako ng mga gulay. Imbis na ang Mia at Jessie na yun ang matanggal sa trabaho, ako pa tong minalas. Karma na siguro to sa mga maling nagawa natin. Hindi pa naman huli ang lahat para magbago eh. Sige na, tama ng kwentuhan. Mamaya pagalitan pa ako ng amo ko, mawalan ulit ako ng trabaho. Mahirap nang palayasin. Tumango si Troy at agad nang umalis. Kahit ayaw aminin ni Rona sa sarili, ngunit malaki ang pagsisisi nito kung bakit siya naiinggit sa tagumpay ng iba. Maluhaluhan niyang pinagmamasdan ng mga empleyadong napapadaan sa kanyang harapan na nakasuot ng maayos na damit. Napahinto siya sa pag-iisip nang may bumiling matandang babae sa kanya. Nakasuot ito ng itim na mahabang bestida at may mahabang kulay abong buhok. Bigla siyang kinabahan sa pag-aakalang binalikan na naman siya ng aswang. Manong, ano pong bibilhin nyo? Marami kaming gulay rito, oh. Matalim siyang tinitigan ng matandang babae. Ilang sandali umalis na rin ito sa kanyang harapan. Bumalik siya. Talagang binabantayan niya ako. Oh, Rona, bakit parang takot na takot ka na naman? Troy, bumalik ang aswang. Nandito siya kanina. Totoo kaya ang sinabi niya noon na kung nasa ng anino ko, naroon siya. Wala naman akong ginagawang masama ngayon, Wala naman akong nakita. Sigurado akong bumalik siya. Natatakot ako. Baka saktanan naman niya ako. Ayoko nang madagdagan ang ginawa niyang to sa mukha ko. Nanginginig ang katawan ni Rona sa takot. Lingid sa kanyang kaalaman na ang matandang kanyang nakaharap ay nakalabas sa home for the aged. May sakit na Alzheimer's, pagkawala ng memorya. Kaya't gano'n na lamang ito kung makatitig sa kanya. Nagpalinga-linga sa paligid ng palengke. Ilang sandali napansin niyang nagwawala ang matanda nang dalhin ito ng dalawang babae at pinasakay sa sasakyan. Tila ba'y tinubuan ng nerbyo si Rona sa takot na muling balikan ng aswang. Naging balisa at natataranta sa tuwing kinakausap siya ng mga tao. Laking panlulumo nito nang mabalita na naging maayos ang pamumuhay nila Jessie at Mia na minsan na nitong siniraan dahil sa labis na inggit. Pagamat na natiling lihim ang tunay na pagkatao ni Mia na siyang nagbigay leksyon kay Rona na isa palang mangkukulam na aswang. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shout out po tayo kina Mika Salvador, Annaliza Chico, Julie Tapang at Cristal Navarro from Kalumpang, San Miguel, Bulacan. Kamusta po kayo? Shout out kina Billy Ray, Jenny May at kay Ray Buendia. Galing po kay Lucy Buendia. Kamusta po? Shout out po sa Malubay family from Bagakay, Romblon. Kamusta po kayo lahat dyan? Hi po kay Clariza Lazaro from Jeddah, Saudi Arabia. Hi kay Jocelyn Nazareno from Riyadh, Saudi Arabia. Hi po kay Joy Nadal from Kuwait. Hi kay Lynn Buro from Jaro, Iloilo City. Hi po kay Sally Albino from Kawayan City, Isabela. Hi po kay Jing Estrada from Dammam, Saudi Arabia. Hi Honey Love Sweet Man from Bahrain. Hi po kay Jun Mateo from San Ildefonso, Bulacan. Alright, maraming salamat po sa inyo and God bless all of you.